Sir Barry, anong 'di ba, ang sinasabi malapit-lapit na. Tama ba na maisasampa na ang panibago ba yan o ito na rin yung dating articles of impeachment laban kay VP Sara? Sir Barry. Well, hindi ako magugulat na kung merong ifa-file ngayong February 6. Ito nga yung binigay na petsa ng Supreme Court doon sa kanilang desisyon nito nakaraang taon. Na madami doon sa mga articles of impeachment nakasama na doon sa unang impeachment na final nung nakaraang taon ay malamang maisasama pa rin dito. Dahil sa katotohanan, halimbawa, confidential funds, Mary Grace Piatos, hanggang ngayon naman wala pang maayos na at malinaw na resolusyon yung mga issue na yan. In fact, nito nakaraang December, meron nga mga nag-file ng complaint para sa plunder laban kay VP Sara Duterte sa Ombudsman na yan yung pinagbabatayan. So, hindi nakakagulat na iba sa mga issue dyan, malamang na malamang, maisasama dito sa pangalawang impeachment kung sakali mang may magpa-file ngayong February 6. Pero tingin ko, madami ding ibang lumabas na bago At ang pinakamainit na dyan, itong naging affidavit na final din ni Madriaga sa Ombudsman nitong nakaraang December din. At medyo madami siyang mga bagong mga paratang na sinama dun sa kanyang sworn statement na yan. At nung isang araw, sinabi na nga ng ilang mga membro ng Kamara na pinag-aaralan yung posibilidad na mag-file nga ng pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na maaari nilang i-vet pa to, pag-aralan at tingnan kung dapat nga bang isama dito sa kung sakaling magkakaroon ng pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. So ako, tingin ko halo yan ng bago at posibleng may mga bagong luma at may mga posibleng bagong isama. Kung isasama halimbawa yung mga statement ni Madriaga, ano yun, madadagdag ba yun sa articles or i-incorporate dun sa 7 articles? Well, posibleng hiwalay na article yan. Although, of course, yun namang mga basis, pareho pa din 'di ba? Sa ilalim kasi ng ating konstitusyon, iilan lang yan, 'di ba? Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, other high crimes, treason, 'di ba? So, ibig sabihin, kailangan mong ilagay doon. So, halimbawa, yung sinasabi ni Mr. Madriaga na tumanggap daw ng pera, bilyon-bilyon, galing sa mga pogo at mga drug operations, pwede mong i-include sa ilalim ng issue ng graft and corruption, halimbawa. O kaya betrayal of public trust. So, yung pinakabatayan na nanggagaling sa konstitusyon, pareho, pero yung mga aligasyon na susuporta sa mga batayan na yon, maaaring may mga bagong lalabas dahil nga bago itong mga sinasabi dito sa affidavit ni Madriaga. Pero may sapat po bang oras kasi tila doon nga sa naging desisyon ng Korte Suprema ay kailangan dumaan doon sa Justice Committee. At alam naman natin na may hanggang 60 days, tama ba, Attorney Barry? Yung bago Mas mahaba proseso kasi ngayon kung susundin natin yung sinasabi ng Supreme Court. Oo, Attorney Barry. Well, doon sa kung dadaan sa Justice Committee, ibig sabihin, hindi makakakuha ng 1/3 vote kagad. Talagang dadaan yan doon sa mas mahabang proseso sa ilalim ng konstitusyon. Pero kung idadaan nila doon sa ginawa nila last year na 1/3 vote kagad ang nag-endorso doon sa complaint, ang sinasabi lang naman ng desisyon ng Korte Suprema, kailangan pa ring pagbigyan ng pagkakataon na sumagot si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, hindi kailangang umabot dun sa 60-day period na inilalaan ng ating konstitusyon kung dadaan nga ito sa Justice Committee, kundi may 1/3 ka, so hindi na dadaan sa Justice Committee, pero bibigyan mo lang ng pagkakataon na mag-file ng kanyang sagot si VP Sara ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Pero kung ano yung oras nun, kung ano yung magiging proseso pagkatapos nun, hindi naman talaga yung piniling doon sa Supreme Court decision. So, tingin ko, malaki pa rin yung magiging flexibility ng Kamara kung sakaling yun yung ruta na kanilang dadaanan kung sakali magpa-file ng impeachment pagkatapos nga ng February 6. Pero hindi ba parang technically nabaliwala yung or
tama, nabaliwala yung prinsipyo ng one-third vote ng House Na nakalagay sa na mismo nakalagay sa konstitusyon. Constitution. Oo nga, yun nga yung isang kritisismo sa desisyon na yan eh. Kasi ang malinaw sa ating saligang batas, dalawa yung process eh. Oo. Kung hindi ka nakaabot ng one-third na threshold, kailangan mong dumaan sa Oo. Justice Committee. Kung naabot mo yung one-third threshold, dapat nga diretso na kaagad yun eh. Yung Oo. complaint, magiging articles of impeachment na, at diretso na kaagad sa Senado for trial forthwith. Ika nga, ilang beses nating narinig yung salitang yan. Hindi, kasi di ba Pero doon ang sabi ng Korte Suprema, kahit daw merong one-third, o sige, hindi na dadaan sa Justice Committee, pero pagbigyan pa rin nyo ng pagkakataon na sumagot yung respondent. Pero kung ano exactly ang itsura doon, hindi natin alam. Posibleng ganito lang yun eh. Di ba doon sa Constitution Di okay na. Oo, di ba Oo. sa Constitution nga, Atty. Barry, na inisa-isa doon eh. Doon sa isang manner ng pagpa-file ng impeachment, inaisa-isa ron yung kinakailangan dumaan sa plenary, sa committee, etc., di ba? Yung kabila namang yung isang way para mag-file ng impeachment, yung nga yung shortcut eh. Yung nakakuha ka Tama. ng Diretsong one-third vote eh. transmittal, oo. So bakit kakargahan mo siya ng rules galing doon sa Yeah. kabilang? Ba't ganun? Yan ang tanong ng madaming abogado. Sir Will, mula last year. In fact, isa yan sa mga ni-raise na mga issue doon sa motion for reconsideration na final ng Solicitor General. Pero ilang buwan na lumilipas hanggang ngayon, Oo, bali, wala pang ang tagal. desisyon eh sa MR. Oo. So, dahil yung original decision, ang sabi ng Korte Suprema, immediately executory, kung sakali may magpapile ng impeachment ngayon, tingin ko, to be safe, kailangan nilang sumunod doon sa bagong proseso na itinakda ng Korte Suprema, kahit na meron pa ring malaking question mark kung paano ito magiging consistent doon sa sinasaad mismo sa loob ng ating saligang batas. At Atty. Barry, kung bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa, mag-reply ang pangalawang Pangulo, hindi ba't parang nagsimula na yung trial? Wala naman sa poder Oo. ng Kongreso, Exacto. ng mababang kapulungan, ang korte, trial. yung Senado Oo. eh. Di ba? Prosecutor lang itong Oo. yung Kongreso, di ba? Exacto. Para yung ganon? Kaya nga sinasabi ng iba, bakit sinabi ng Supreme Court na kailangang magkaroon ng ganong klasing opportunity to respond na ang patayan ay due process. Gayong, pagdating naman sa trial, isasagot naman talaga siya eh. Kumbaga, yung pagkakataon na sagutin at ipresenta yung kanyang ebidensya katunggali nung anumang ebidensya na ang isasampa ng House of Representatives, naroon sa Senado yun eh. Yun naman na naging proseso natin sa lahat ng ibang naging impeachment natin sa mga nakaraang taon eh. Pero ito nga sinabi ng Supreme Court, ganyan, kailangan gawa ng paraan. Pero ako, tingin ko, kahit na kailangan nating sundin yung sinasabi ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin doon na kailangan dumaan pa rin sa Justice Committee. Kailangan lang, o di sige, bibigyan ng notice yung respondent, mag-file sila ng kanilang answer, pagkatapos nun, diretso na rin dapat papaakyat sa Senado. Kasi yun naman na nakalagay sa ating saligang batas eh. At saka yung pangatlong paraan para ma-impeach ang isang public official ay parang mapabilis dahil nga mas mababa yung threshold one-third lang eh. Considering na hindi siya ganun kataas yung ibinibigay na pamantayan para ma-impeach ang isang opisyal, di ba, attorney? At sadya yung ibinaba dahil nga sa naging karanasan nung panahon ng martial law. Nung panahon kasi ng martial law, kailangan mo ng majority vote ng batasan. Dahil hawak ng presidente yung batasan, karamihan doon, mga alyado niya, imposibleng makapag-file ng impeachment. Kaya nung pinasa yung 1987 Constitution, ipinasok doon yung mas mababang threshold para kung sakali mang kailangan talagang mag-impeach ng isang mataas na opisyal na madami siyang kaalyado sa Kongreso, hindi ganun kahirap yung threshold na dapat abutin para diretsyo nang magpunta sa trial. So, nakakapagtaka na nagkaroon tayo ng ganitong desisyon na parang ang nangyayari, pinapahirap yung impeachment at dahil doon, humihirap din yung prosesong kailangan pagdaanan ng taong bayan para mapanagot ang mga opisyal na
merong katiwalian na ginagawa habang sila ay nakaupo sa pwesto. Attorney Barry, yung halimbawa, dapat bang bago yung magpag-file nga ng impeachment complaint, dapat na bang buksan yung House inquiry doon sa mga aligasyon ni Ramil Madriaga, yung self-confessed bagman? Dapat na bang tignan ito? Ako, hindi naman yun mutually exclusive eh. So kung ang House of Representatives na sa nakaraan ay nagsagawa na ng mga investigasyon sa mga iba't ibang anomalya, kasama na itong confidential funds, kasama na yung maanumalyang bidding sa DepEd, kasama na yung mga iba pang mga corruption issues. Ako, tingin ko, wala namang pumipigil sa kanila na magsagawa ng ganyang klaseng pag-aaral, lalo na kung meron namang mga kongresista na nagsabi na kung isasama yung mga aligasyon ni Madriaga dito sa posibleng second impeachment na ipapile kay VP Sara, kailangan mas mapag-aralan ito ng mabuti. So, kung sila ay magsasagawa ng investigasyon at lalo mabibigay ng kalinawan dun sa mga aligasyong ito, maaaring magamit pa yan at maging batayan kung magpa-file nga ng pangalawang impeachment laban kay VP Sara. Yung Tweety Bird nyo, sir, wala bang sinasabi sa inyo? May Tweety Bird din ba kayo? Talagang nauso na yung mga Tweety Bird, di ba? Yan. Ang balita ko pinag-aaralan yung Madriaga, pero ang mukhang pinanghahawakan talaga ngayon, marami pa rin nanggaling na doon sa unang impeachment. Kasi nga ang posisyon naman nung ilan, hindi naman yan na-resolve hindi naman yan nasagot Kumbaga, pending pa rin yung mga akusasyon na yan. So, bakit hindi na lang natin i-refile para at least, klaro na tayo kung ano yung batayan, klaro na tayo kung ano yung ebidensyang gagamitin. Mga aligasyon laban sa Vice Presidente, anong tingin nyo yung kung gaano kabigat din ito? Paano makakatulong sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo? Ako kailangang i-verify at i-validate yung mga... Oo. Kasi yung cellphone nga, di ba? Yung 3 cellphone ay nire-request sa korte. No? At paano kung hindi makita pa yon, no? At hindi makuha yung laman nun, kagamit-gamit ba, Sir Barry? Well, meron pa rin naman siyang sworn statement. Kumbaga, 'di ba, testimonial evidence 'yon na sinasabi niya, personal niyang napagmasdan, personal niyang naranasan itong mga pangyayaring ito. So, ang tanong na lang diyan makukonsider ba siyang credible na witness, 'di ba? Lalo kasi ang credibility mas matibay kung meron ka sanang hawak na iba pang batayan May mga binabanggit siyang mga text exchange halimbawa. Kung may mapakita 'yon, edi sana mas matibay yung kanyang testimonya. Pero kung wala 'yon, at aasahan lang talaga natin yung individual niyang kredibilidad bilang isang testigo. At tingin ko, kung yun ang ipipresenta, mas madaling butasin yon lalo na nung legal team ni VP Sara Duterte. Pero hindi naman ibig sabihin walang value, pero mas titibay kung magkakaroon ng validation. Gayong matagalan niyang sinasabi na yung validation na yon makukuha dun sa mga cellphone niya na hawak nga ng korte dun sa ibang kaso nakasampa naman sa kanya. Speaking of value, sagad to the bone yung pag-deny niya denied to death siya talaga na nakilala niya or may inamin ba siya? Pero may mga video lumalabas kung tuwagin niya si Madriaga, kuya. Material ba yon? So close. Di ba? Well, una, hindi naman ako nagugulat ay tatanggi niya. Siyempre, yun ang unang magiging depensa mo di ba? Hindi ko kilala yan. At dahil hindi ko kilala yan, hindi totoo ang mga sinasabi niyan. Hindi malapit sa akin yan, hindi niya nakita talaga yung mga sinasabi niyang nakita niya, hindi niya ginawa para sa akin yung mga sinasabi niyang ginawa. Pero yun nga, ang problema sa ganong klaseng statement, tama si Sir Willie, kung maipapakita na mayroong ibang ebidensya na magkakilala nga kayo, kamukha nun, kung may mga video
na binabati mo. Di ba napanood mo yung video, Oo, di ba? Nag-abot pa ng flag. Nangabot ng flag. Kuya, asa si Oo, Kuya? nakita ko. Si Kuya Ram. Kumbaga, sa dami Kuya ng... din yun, dun sa denial. Maliban sa first name, yung tawagin mo yung Ramil ang pangalan, di ba? Pero tinawag mo siyang Kuya Ram. Ramil. Kuya Ram. Di ba? Oo. So, Kuya Ram. may iba yung connotation Tsaka ng sa ganun, di ba? dinami-dami sa video na yun, no, kung may kita mo, kampanya yun eh, di ba? Oo. Oo, parang parang soup kitchen pa yata yun. Ngayon parang, kumbaga, kung nga hanapin mo sa dami ng taong yun, hinanap mo pa siya. So talagang kakilala din. Oo. Mm-mm. Kasi yung tawagin mo yung tao ng medyo maigsi yung pangalan, iba yung dating nun eh. Oo nga, Di ba? Kuya Will. Di ba? Parang gano'n, di ba? Parang close kayo. Close Close kayo. Ganun Di ba? kayo Parang ang ganun close. nga. Di ba? Tama. At ako, kung halimbawa sa punto na ipipresenta nga si Madriaga bilang witness sa isang impeachment proceeding o kaya sa isang investigasyon, pwedeng gamitin yung video na yon. Yun ang isasagot mo doon sa denial nung kampo ni VP Sara. Kasi kung ang sagot nila ay hindi ko kilala yan, hindi namin ano, yun ang isasagot mo. Pakita mo yung video na yon. Tapos ang tanong, paano nyo papaliwanag ito? Kung hindi talaga nyo kilala, bakit merong ganitong parang close na interaction sa pagitan ninyong dalawa? Yun. Para si attorney, di ba? Common kakilala natin. Kung tawagin, Barry. Pero pag tinawag kita Bar, di ba? Iba yung dating eh. Di ba? Okay lang naman. Pero Attorney Barry, tingin ko close naman tayo eh. Attorney Barry, ang tanong dyan, sa dami ng mga ganitong issue, sa tingin nyo ba, finally, a-attend siya dahil yung pagdinig pa lang ng Blue Ribbon nun, na mas matindi yung mga alegasyon dahil milyon, bilyon yung mga nawawalang pera. Sa tingin nyo, a-attend na siya this time? Magkakaroon ba ng pagkakaiba sa pagkakataong ito? Ako tingin ko, iiwas pa rin. Dahil ang tono ng kanilang mga pahayag bilang sagot dito nga sa kay Madriaga, bilang sagot doon sa mga balita na baka mag-file ng pangalawang impeachment, parang sinusubukan nilang i-discredit yung mismong house eh. Ang sabi, di ba, ang sabi ng kapatid, si Davao City Congressman Paulo Duterte ay scripted, minadali. Scripted. Oo, parang ang tapos, implikasyon ni kung Pulong, dadaan lang sa sa suhol, 'di ba? Babayaran lang daw, or 'di ba? nanggaling sa isang utos daw, parang gano'n. Galing sa utos. So kumbaga, bakit di kung napakalanan? ang pulo mo ay hindi namin tinatanggap ang validity o ang integridad nito mga prosesong ito, ba't ka haharap? Yun yun eh. Pangalawa, pag hindi ka humarap, hindi ka kailangan magpaliwanag eh. Kayo Diba? naman. At tingin ko yun naman ang kanilang tactic mula simula eh. Nagsabi lang naman na aatin siya eh. Gusto niyo pa tuparin. Ano na Parang yun? pinangakuan na nga kayo. Pinangakuan na nga kayo. Dahil aatin dyan, Bar, Bar. maraming salamat. Sige, Bar, ha? Close tayo, di ba? Ayos! Maraming salamat, Sir Sige, Atty. Barry Marie. Gutierrez.